Pagkatapos natin tanggalin yung cover, alamin natin kung bakit hindi umiikot ang pan nito. Hindi umiikot eh. Pero meron naman siyang output voltage na 48. Saksak natin. Ito, saksak natin ha. Ayan kasaksak na. Pero ayaw umikot. Tabunan muna natin to. Ito yung hazard. Andito ang 220 volts eh. Tabunan natin ito para baka masagi natin ito. Ngayon, alamin natin kung bakit hindi umiikot ang pan. Pero meron siya rito ang 48 volts. May output sa 48 volts eh. Sukatin natin. Dito para makita nitong Kita na. Hindi na kayo, batan! Ito, susukatin natin ito. 48 volts ang hinahanap. Ayan. 58.7. 57.4. Pagka nagkaroon ng load yan, bagsak sa 48 yan. Eksakto lang. Okay. Hindi umiikot ang pan. Yan ang problema nito. Hindi umiikot. At ating gagawin dyan, hanapin natin kung saan yung 12 volts. Wala 12 volts dito. Kaya hindi umiikot. Alamin natin kung may 12 volts. Meron bang 12 volts ito? Wala. 0 volt. 0 volt. Wala eh. Ayan Ngayon, hanapin natin kung nasaan yung 12 volts. Dito, tingnan natin. Dito, 22. Dali lang, magalaw. Kalsuhan natin. Kasaksak yan, kaya ako nag-iingat dito eh. Dito, nandiyan ang 220 volts. Kaya tinabunan ko eh. Hanapin natin ang 12 volts. 0 volts kasi ito. Kaya pala ayaw umikot yung pan. $14 volts. Dito may 14. Pwede na supply ito dyan. Di may 14 volts no? Yung gagawin ko dyan, damperan ko muna. Binunot ko muna, wala nang yan, wala nang kuryente. Pang jumper. Yan. Aray. Init. Ayan, jumper na yan. Try natin isaksak ulit. Pupunutin ko ang soldering iron.
saksak naman ulit itong unit natin. Oh, testing. Ayan na, kasaksak na. Very nice. Ayan na, umiikot na. Hindi kaya baliktad ang ikot nito. Checkin natin. Bunot. Binunot ko. Okay naman. Pag ganun ang ikot. Yun ang buhay na tama. Ganyan. Okay. Pwede na natin ibalik sa case. Umikot na.